adolescent health, proper hand washing, nutrition, smoking cessation, non-communicable disease, kag TB, DOTS. May giniwat man nga immunization services, kag preventive oral care, paagi sa DOH, Dental Boss. Ginatagan man ang mga kabataan sang libre nga bulong kag libre nga rabies vaccination sa mga kasapatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Seafarers Wellness Festival hiwaton sa Iloilo City sa Hunyo 27. Detalye sa balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agda ang the mission to seafarers sa tanan nga mga seafarers pati na sa ilang mga pamilya nga magpakigbahin sa hiwaton nga Seafarers Wellness Festival. Ang aktibidad na talan hiwaton sa hapon sang Sabado, Hunyo 27 sa Iloilo Convention Center sa tuyo nga mapasangkad pang ihibalo sa mga seafarer tuhoy sa physical kag mental wellness, legal protection kag safe spaces. Suno kay Alfred Vengar Ferreiro, Program Coordinator sa The Mission to Seafarers, nakip sila uman sa aktibidad ang forum, service booth, open mic kag pagpanungog sa mga seafarers. Patag ni Garfereyo, dako ang kontribusyon sa mga seafarers sa ekonomiya apang sa likod sa ilapaday nga paghimakas. Madamo nga seafarer ang nagaatubang sa kabudlayan sa pagsakay sa barko. Bangod sa malawing nga tion nga malayo sa ilang pamilya, mental stress, kag iban pa nga health risk. Ang The Mission to Seafarers isa ka global charity group nga nagahatag suporta kag proteksyon sa mga seafarers sa bilog nga kalibutan. Kag dagatanyag sang bulig sa tion sang emerhensya kag kun may pagpangabuso. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 10,000 kapuno gintanom sa Arbor Day sa Iloilo Province. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Sobra na 10,000 nga puno sa nagkalain-lain nga bahin sa probinsya ang gintanom sang Iloilo Provincial Government kadungan sang Arbor Day. Ang aktibidad ginpasakupan sang 2,505 ka barangay service point officers, kaupod ang Office of the Provincial Population Officer. Lakip sa mga gintanom ang mga bakawan, indigenous kag fruit-bearing trees. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga top taxpayer sa probinsya gipasidunggan sang Iloilo Provincial Government. Detalye sa balita, Janelle Radyo Baclay. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpasidunggan sa Iloilo Provincial Government ang mga nangin top taxpayers para sa tuig 2025. Lakip sa mga ginkilala bilang top 10 taxpayers sa corporate category ang PAM Concepcion Power Corporation, 899 Housing Development Corporation, Pro Friends, New Panay Agro Ventures Development Incorporated, Globe, San Miguel Foods, Coca-Cola, Far East Noble House, International Builders Corporation, kag Robinson's Land Corporation. Sa individual category naman, lakip sa top taxpayer, Sanday Dennis Di Vicente, kag Dolores Di Vicente, Joseph Yu, Ricky Ang, Susan Florete, Victoria Long, Louis Losanyes, John Figueroa, Alex Nulada, Patrick Anthony Tubang, kag Erlindo Britannico. Sa bahin sang top amusement taxpayers, ini ginalakipan sang Coliseo de Leganes, Philcan-Am Sports Ventures, Galeria de Dingle, RJ Cockpit Arena, kag Igbaras Cockpit Arena. Ginpangunahan ng Iloilo Vice Governor Lian Dibuque, kag PCL Province President Board Member JP Piñol, subong man mga opisyal sa Provincial Treasurer's Office ang paghatag sang plaque sa mga awardee. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Boracay sulod sa Best Islands in Asia Pacific 2026. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sunod sa Best Islands in Asia Pacific 2026 ang Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific, ang isla sang Boracay sa Malay Aklan. Nakuha sang Boracay Island ang pang-8 nga pwesto, samtang pang-4 naman sa listahan ang Palawan. Nanguna sa Best Islands in Asia Pacific ang Koh Samui, naging sundan sang Phuket kag Bali. Pang-5 naman ang Penang, sunod ang Phuket, pang-7 ang Langkawi, pang-9 nga pwesto ang Sumba, samtang ang Koh Chang ang nagkumpleto sang top 10. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natigayon nga ma-rescue sa mga personnel sa Aklan Maritime Police Station
ang anom ka sakay sang paraw nga nagkapan sa baybayon sa Sitio Anggol, Barangay Manok-Manok sa Boracay Island, Malay, Aklan. Suno sa Aklan Marpsta, nakabaton sila sa report na isa ka sailboat nga nagkapan sa isla sang Boracay. Gilayon nga nagresponde ang Aklan Maritime Police Station kang nagpatayon sang rescue operation ug masalbar ang anom ka tripulante sang paraw. Safe nga nadala sa baybayon ang tanan nga biktima. Ang madinalagon nga search and rescue operation sang Aklan Maritime Police Station kabahin sang paday nga pagpabaskog sang handaan kag kapasidad sang PNP Maritime Group sa paghatag sa madasig kag epektibo nga serbisyo para sa safety sang publiko sa kadagatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinahaylo sa Department of Education Region 6 sa mga ginikanan kag guardian nga usisao na magidalantaw sa gadgets sang ilang mga kabataan lakip man ang unod sang ilang mga bag antes maghalin sa balay kag pagpapuli halin sa mga hulot klasihan. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Hernani Escoliar Jr., Regional Information Officer sa DepEd 6, ginpahig sini nga ang mga ginikanan ang masami kaupod sang kabataan kag ang may kinamataro nga tsekyero ng mga gadgets labi na sa mga minor de edad. Pagpan Escoliar nga dapat share responsibility sa mga ginikanan kag sang DepEd nga mapasiguro nga safe ang mga buluthuan. Ang paghaylo ni Escoliar kasunod man sa natabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City nga nagresulta sa pagkapatay sang 3 ka estudyante nga madamo nga nagkalapilasan. Samtang magluwas sa pag-check sang gadgets kag bag, dapat man i-check sang ginikanan kag guardian ang mental health sang kabataan. Pag ni Escoliar nga activated ang Learner's Right Protection Desk sa mga buluthuan, sa rin pwede makalabot sang concern ng mga learner kag ginikanan o kung guardian kung ang ila kabataan biktima sang bullying. Pananglit nga ang bata mapamatud-an nga biktima sang bullying o kung sila mismo ang bully, magiwat sa interbensyon ng Child Protection Committee sang eskwelahan. Si tiyon nga hindi makaya sa mga bulutuan, pwede makapangayo sang bulig sa Municipal Social Welfare o kung City Social Welfare and Development Office nga may kapasidad nga magdumala sang bullying report nga kinahanglan na sang interbensyon sang high authority. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang educational aid ang kapin 70 ka estudyante ka graduate sang Iloilo City Community College. Pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kapit bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services kalaisid Cash for Work Pro nahatagan sang financial assistance sa mga benepisyaryo bilang bulig agon mapaganahagan ang pinansyal nga kabudlay samtang ginasuportahan ang edukasyonal kag profesional nga mga handom. Sa kapin 70 ka benepisyaryo, 41 graduates kag 29 ang enrolled students. Ginpangunahan nanday Promotive Services Division OIC Chief Judith Barredo kag Planning Officer 1 Gloria Hikimota ang payout activity. Sa iya mensahe, nagpabutyag si Barredo sang paglaw nga pinaagi sa assistance mahaganhagan ang kabudlay nga na-eksperyensyahan sa mga benepisyaryo labi na sa pinansyal nga aspeto. Ginahayluman ni Barredo ang mga benepisyaryo nga magpadayon sa pagpanikasog para sa tagsa ka mga handom kagkabigo ng bulig hindi lang bilang bulig pinansyal kundi subong isa kapuhunan para sa ila personal nga pagtubo kag pag-asenso. Ang CFW program nagapabilin nga isa sa mga inisyatibo sa DSWD nga nagatuy maghatag sang temporaryo nga obra kag bulig pinansyal samtang naghatag sa ikasarang sa mga individual nga magpadayon sa pag-eskwela kag magpauswag sang ila mga ihibalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:39 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Huwebes Hunyo 25 tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.